raw Santo Ninyong hubad na itinuturing na pampaswerte. Pero ang Arsobispo ng Cebu, hindi sang-ayon dito. Isa ito sa pinakasikat na simbolo ng Kristyanismo para sa maraming Pilipino, ang imahe ni Senyor Santo Niño. Viva el Señor! Ilan sa mga bersyon nito: Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Fraga, at meron pa ngang Santo Niñong Palaboy o mas kilala sa tawag na Santo Niñong Gala. Pero sa dinami-rami ng mga imahe ni Santo Niño, may isa na kamakailan lang hindi inendorso ni Cebu Archbishop Jose Palma. This is a disclaimer, wa ako ibilitahan upad nga Senyor Santo Niño. Ang imahe ng Batang Jesus na nasa 1 pulgada lang ang sukat, may suot na korona at hawak na globo. Kita rin pati pribadong parte ng katawan nito. Wala itong saplo, kaya naman ang tawag dito, Santo Niñong hubad. Ano nagkaroon ako nito, kahit kailan, hindi niya ako iniwan pagkat ko nagbigay ng swerte sa akin. Mulang nagkaroon ako ng Santo Ninyong hubad, palagi ko po dalag-dala kahit saan magpunta. Hindi ko siya tinatanggal sa akin tabi. Ito yung nagdudulot ng swerte. Pero bakit sa probinsya kung saan pa nila ipinagdiriwang ang engranding pista ng imahe ng Batang Jesus, ang Sinulog Festival sa Cebu, Mga hinigugma diha ni Kristo. ang kanilang mismong arsobispo tutol sa imaheng ito? Sa mga naman kaigsunan, this is a disclaimer, wa ako ibilitahan upad nga Senyor Santo Niño. Naglibot-libot ang aming team sa mga tindahan ng religious items sa Cebu City. Kapansin-pansin ngang wala na ritong nagtitinda ng Santo Ninyong hubad. Wala yan. Pero may nagbibinta niyan, pero wala kami niyan. Gayunman, nakahanap kami ng ilang aminadong nagtitinda nito noon. Year 2020, nag-start akong magbenta ng Santo Ninyong hubad. Mga kalimitang bumibili sa akin is mga turista po sila, mga dayo po. Ang benta niya raw rito, 600 to 750 pesos. Pinaniniwalaan daw kasi ng ilang mga deboto na ang imaheng ito nagbibigay ng proteksyon sa paglalakbay, swerte sa negosyo at trabaho, kahit pa sa love life. Marami siyang binigay na biyaya sa amin. Tsaka hindi kami, kalimitan kaming nagkakasakit, lumago yung negosyo namin. Noon, yung nanay ko nasa sidewalk lang. Ngayon, nakakarenta na siya ng establishment. Ang mga imahe ng Santo Ninyong hubad, kinukuha daw ni Ney noon sa supplier na may pwesto rin sa labas ng simbahan. Si Alexis, hindi niya tunay na pangalan. Ang pagkakalam ko dyan, yung Santo Ninyong hubad, matagal na yan. Noon yung pumupunta ako doon sa Quiapo, 2006, nandoon na yan. Karamihan sa mga itinitinda ritong Santo Ninyong hubad, inaangkat lang daw nila sa Maynila. Dito, sa labas ng simbahan ng Quiapo, nakilala ng aming team si Dante na ang pamilya, isa raw sa mga naunang nagtinda ng Santo Ninyong hubad. Hindi pa ako tao, ganito na yung negosyo ng nanay ko. Parang napamana na sa akin ng magulang ko ang pagtitinda ng ganito mga iba't ibang klase ng medalyon tulad na ng Santo Ninyong hubad. Sila Na rin daw ang gumagawa nito mismo. Ang katawan ng imahen, gawa sa tanso. Matapos tunawin ang tanso, huhulmahin at saka palalamigin Ang benta ko po dito ay 350. para raw maging mabisa ang dalang swerte ng Santo Ninyong hubad. Meron pa raw itong dasal o orasyon. Dapat din daw na lagi itong dala sa pitaka, bulsa o hindi kaya gawing palawit o pendant. Dahil sa negosyong ito, tila swinerte rin daw sila. Nakapagpatayo ng sariling bahay at paggawaan ng mga santo at mga medalyon. Malaking tulong ang naibigay sa aking pamilya ng Santo Ninyong hubad. Nagkameron din ako ng konting magagamit na sasakyan. Pero bakit sa kabila ng sinasabing buenas ng ilan nating mga kababayan sa imaheng ito, si Cebu Archbishop Jose Palma nagbabala? Taka nga ako bakit pinagbawal Santo Niño naman yan
Nagsimula raw ito nung nag-viral ang isang commercial video sa Facebook kung saan makikita raw ang isang nagpapakilalang pare na ginamit pang background ang Basilica Menore del Santo Niño para i-endorsong bilhin ang Santo Niñong hubad. Noong October 16, nagsabi sa akin, "Nako Bishop, nagka-viral yung lumabas sa Facebook na mayroong pari nagbibigay ng image ni Santo Niño na hubad." Kung imo tanawon, bisan ang iyang advertisement, dili maayo. Bingon siya libre pero may shipping fee. Sinabi na, "I blessed that image." No? Sabi ko, "Nako, hindi maganda to kasi una, hindi naman totoo na ako nag-bless. Disrespectful naman ito sa Santo Niño na yung dito sa Cebu, maganda yung image yung sa kanya. Hubo, wag naman na parang nililin lang natin yung tao. I-promote po natin, pero huwag sa mga images na parang hindi proper." Fake yan na Santo Niño. Gawa-gawa lang yan ng mga nagbi-business na pangpasulte. Dapat ipagbawal yan at hindi itangkilikin. Hindi maganda yung dating na parang ginagamit yung image na parang gayuma nga, parang anting-anting na kung may ganito ka, maswerte ka. Iba na yon, parang magic na yon. Hindi yon maganda sa pananampalataya. No? Ours is trust. Ang ini-endorso lang daw nila sa Cebu, imahe ng Santo Niño de Cebu. Kahit sa Bible, alam naman po natin na there are passages na as if nag-discourage to pray, to worship before images. And yet, on the other hand, there are also passages that already use images where people gather and also pray. For the image, yung ating prayer, mas taimtim, mas focused, at mas nag-guide tayo dahil we are in the proper atmosphere with, of course, the image that has been respected and given adoration or veneration for many years. Ang paniniwala sa swerte ay general belief system natin. Ginagawa natin para maging mas konkreto, gusto natin meron tayong nahahawakan. Ang mga religious statues ay hindi naman talaga tinatawag na charm sapagkat ito ay isang religious icon na ginagamit ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Hindi naman ang charm ang gumagawa ng diskarte sa buhay. Ang gumagawa ng diskarte sa buhay ay tayo. Ang hubad na katotohanan, marami sa atin sa mga imahen iniaasa ang kanilang swerte. Gayong simbahan na mismo ang nagsasabi na ang mga bagay na ito, instrumento lang dapat para patibayin ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi dapat sinasamba, kundi vini-venerate o pinaparangalan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.